Praise. Hallelujah. Sige po. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin po muna bago po tayo mag-umpisa sa ating pagpupuri sa Lord, bago po tayo sumamba. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat, Lord God, sa hapong ito na iyong ipinagkaloob sa bawat isa. Salamat, Lord, for bringing us here sa iyong bahay-sambahan para muli mapapurihan ka, maitaas ang iyong pangalan, Panginoon. At sa oras mo ito, Lord, we ask for your forgiveness. We ask for your cleansing, O God, na alisin niyo po lahat ng hindi galing sa inyo, alisin niyo po lahat ng hadlang, Panginoon, upang makakilos ka sa aming buhay, sa aming pong pagpupuri. Forgive us, Panginoon, cleanse us, O God, with the most precious blood of Jesus. At sa hapong ito, Lord God, malaya ko pong kumilos, malaya ko pong kilusan ang puso at buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Sa aming pagpupuri pa lang, Lord, maibibigay namin yung buo naming puso, yung laman ng yung aming pag-ibig, Panginoon, sa iyo, mailabas namin sa aming pagsamba. Dahil tunay, Panginoon, ikaw ay karapat-dapat, ikaw ay dakilang Diyos na marapat lang tumanggap ng aming pagpupuri, ng aming pagsamba, O God. Kaya Lord, we dedicate to you, O God, this service. Patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan ang banal na spirito at maranasan namin ang iyong presensya. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri. Pasasalamat pagsamba. We love you, Lord, in Jesus' mighty name. Everybody say Amen. Umalas kita, best kapatid po sa Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tunay nga po, mahalaga sa Lord ang ating mga puso. Amen po. Nasabi nga po dun sa title ng kanta, Heart of Worship. Pwede niyo po ba tanungin yung sarili, nandito ba sa puso ko ang pagsamba? Kasi si Lord laging nakatingin sa heart. Lagi niyang tinitingnan yung puso ng bawat isa sa atin, lalo na sa ating pagpupuri. Kaya ngayong hapon, ngayong oras na ito, awitin po natin ang ating puso sa Lord. We will sing worship to the Lord ng mula sa ating puso. We will worship Him in spirit and in truth. As we sing, when the music fades, all has stripped away, and I simply come, longing just to reign, longing just to bring something that's a bird that will bless your heart. Well, let's bring a song to the Lord. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Lord, you search deeper, you search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Come on, as we say, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. But it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. Once again, let's sing when the music fades. When the music fades, all has stripped away. And I simply come, yes, Lord, we come to you, God. We long, Panginoon, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. Come on, church, let's bring us up to the Lord. I'll bring you more than a song, for a song
natin, awitin natin sa Lord. Thank you, Jesus. This is our heart to you, Lord. Tunay ng Lord. We worship you in spirit and in truth. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. As we sing, I'll bring you more than a song, more than a song, more than a song, more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, more than a song. I'll bring you more than a song. Come on, church, let's be more than a song to the Lord. Hallelujah. More than a song. Lord, you're looking. You're bringing into my heart. You're looking into my heart. You're looking into my heart, Lord. You're looking into my heart, into my heart, into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Yes, Lord God, I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, my people of God, it's all about Jesus. All about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. So let's give the best of our praise to the Lord. Hallelujah. It's all about you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Give us, Jesus. give the best and best clap offering to our Lord. Hallelujah! Panginoon, maraming salamat sa oras nito. And Lord, Panginoon, tunay nga po na sa inyong anak na maghahayag ng inyong banal na salita. Hide him at the back of your cross. And let your glory shine upon his life, Panginoon. Na sa bawat salita, Lord God, nandun yung kapangyarihan niyo. Lord God, nandun yung pagsama niyo, Lord God. And apart from you, he cannot do nothing, Panginoon. Lord, he is just standing by your grace, Panginoon. At itong grace na ito, Lord God, yung nagbibigay, Lord God, ng strength, Lord God, nandun yung kapangyarihan niyo, sa lugar kung nasaan kami. Surround this place with the walls of fire and the walls of bronze. No works plans of the enemy shall render or prevail. Ngunit, Panginoon, ang inyong banal na Santong Espiritu lamang, Lord God, ang kikilos sa lugar na ito. In the name of Jesus, in the name of Jesus. At Lord, hallelujah. Maraming salamat. Ngayon pa lamang po nagpapasalamat kami, Lord God, sa inyong banal na salita. Sa message, Lord God, na matatanggap ng bawat isa sa amin, Lord God. And Lord, hallelujah, na lubusan kami nagpapasalamat sa inyo. Lord,
We seal all these prayers with the most precious blood of Jesus, and we give you back the highest praises, glory, honor, and thanksgiving in Jesus' mighty name. Everybody says, Amen. Ako na rin pala mag-i-introduce sa sarili. Yan. Hallelujah. Praise. Yun. Amen. Amen. Hallelujah. Ano ba yung kinanta natin kanina? Heart of Heart of worship. Sino po dito yung kahit saan, mapatrabaho, nasa metro, naglalakad, nag-worship sa Lord? Amen. Amen. Hallelujah. Si Ate Rose talaga siya yung unang-unang Amen. No? Napakasarap po sa feeling nung pag tayo po ay kahit saan, hindi tayo, hindi natin pinapansin kung ano yung sasabihin ng tao sa atin. Kilala naman po natin kung sino si David, ano? Ano po ba yung ginawa ng type of worship sa Lord? Sa harap ng Ark of the Covenant, kumbaga, meron ako kaninang napanood na part ng isang film siguro, na was talking about David. David, when he praised the Lord, he was almost half naked. So, ibig sabihin, ang suot-suot niya na lang ay siguro brief. Naka-brief na lang. No? At yung ginawa niyang pag-worship sa Lord, hindi niya tinignan kung sino yung nagsasabi na, ano ba naman yung taong yan? Bakit ganyan mag-worship? No? Hindi niya tinignan kung ano yung sasabihin ng tao sa kanya. Pero nag-focus siya doon kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Amen? So, ako po, ewan ko, ito po ay instant po na binigay sa akin ng Lord. Kanina po, actually kagabi pa lang, o kahapon pa lang, pinagpapray ko sa Lord, Lord, habang nasa trabaho ko, Lord, ano ba yung gagawin ko? Ano po yung ituturo ko para sa Saturday? Hindi ko po alam kung ano yung isi-share ko, no? And na-focus po ako ngayon sa worship. Kasi po, marami po sa atin, siguro, mostly sa mga kabataan, hindi nila alam yung kung ano yung meaning ng worship. So, nakikita natin sila na pag nag-worship, mga nakatayo lang, titingin-tingin, nagsuslay, ganyan. Pero, dapat po tayo rin, as mga nakakatanda, or mas nakakakilala, or mas nakakaalam kung ano yung worship, kailangan din po natin silang bigyan ng knowledge. No? Amen. So, paano po natin sila bibigyan ng knowledge? Hindi po yung nag-worship na, dapat ganyan, yan. Hindi po ganun. Mas maganda po na bigyan natin sila ng couple of verses at explain natin kung ano ba talaga ang worship. Katulad na lang po ng, ano yun lang? 1 Corinthians, sabi doon, 13:1. Sabi doon, ito po ay ang main goal po nitong verse po na ito is about love. Pag-ibig sa kapwa. Na sabi doon, if I could speak all the languages of the earth and of angels, but don't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. So, ibig sabihin, nag-iingay lang daw po kung walang pagmamahal. May papasok po natin ng worship dyan. Paano at bakit? Paano? Dahil kung tayo po ay walang love sa ating puso, hindi natin ma-worship si Lord. Katulad ng sinabi dun sa kanta, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Yun po yung
minsan siguro kulang sa atin. Kahit po ako, kanina po kasi nung nagsisend kaming mga batang kalalakihan kanina, ng mga teens dito, ang naging topic po namin is worship. And na-testify ko po sa kanila yung kung paano po yung growth, yung dahan-dahan na growth ng isang may Ginoon na gustong-gustong eager pumasok sa worship team hanggang sa momento po na ito. Next, na-share ko po sa kanila yung may times na pag ikaw ay nag-worship, yung bigla ka na lang naluluha. Hindi mo alam kung bakit na, Lord, bakit ganun? Bakit ito yung nararamdaman? Bakit ako lumuluha? No? Which is, sinagondahin din po ng iba pang mga kabataan. Si John po, meron siyang sarili niyang testimony. Si Ray may sarili niyang testimony. And I know and I believe na each and every one of us dito po ay may kanya-kanyang testimony pagdating sa worship. No? Yung ramdam na ramdam, alam yung may times na sobrang ramdam mo na parang ang liit-liit mo, tapos may malaking presensya sa likod mo na nagsasabi sa'yo na mahal kita, ito lang yung hinihingi ko sa'yo, which is worshiping Him. Wala po akong main na verse dito sa aking tinuturo, pero meron po akong key points. No? Sabi doon sa number 1, key aspect of Davidic worship. Sabi doon. So, ibig sabihin yung kung paano nag-worship si David. No? Sabi doon is undignified and passionate. Bakit undignified and passionate? Iba po yung worship ni David sa kanya. Ang book po ng Psalms, yung po ay mga kanta ni David para sa Lord. Amen. So, in every season ng buhay niya, mapamasaya, malungkot, namatayan, meron siyang kanta. And inaalay niya yun. Meron akong isang nakitang reel sa Facebook na sabi doon, si David, pag nag-worship pala siya ay nasa labas at nakatingin sa kalangitan ng gabi at habang kumakanta siya, yung eagerness niya or yung pag-worship na talagang yung binibigay niya yung puso niya sa Lord. Lord, ito yung nararamdaman ko ngayon, ito yung hinagpis, no, na nararamdaman ko ngayon. Sorry, yun yung nararamdaman niya. No, sabi doon, David danced before the ark with all his might, ignoring how he appeared to others to focus entirely on God. So sabi po doon, he focused entirely on God. So ibig sabihin, may times po kasi na nako-conscious tayo dun sa katabi natin. Na, nakakita ko ni Mari, nagtataas ako ng kamay na ganyan. Hindi po yun ganun. Pag sinabing itaas mo yung kamay mo, itaas mo without hesitation. Dahil tatandaan po natin, ang Diyos na nagbibigay sa atin, ang Diyos na nagmamahal sa atin, He did not hesitate to give us His only Son. So tayo din po, ibigay natin yung best natin para sa Lord. This is not only for sa mga kabataan, but for to everyone. Kahit po ako, dito po ako tinuturuan ng Lord. Number 2, constant and proactive. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang worship. Hindi dapat siya nawawala. Mapa sa labas, mapa sa loob ng bahay, mapamamatayan ka, ma-broken-hearted ka, bumagsak ka sa isang subject mo, mawalan ka ng trabaho, constant ang worship. Lifestyle of repentance. Medyo mahirap yung lifestyle of repentance. Pero kailangan po talaga natin mag-repent palagi sa lahat ng ating mga ginawang kasalanan. Yan po ay importante. Number, ilan na to? 1, 2, 3, 4. Focus on God's presence. Ano yung God's presence? His words.
connecting to Him with prayer, devotion. So, yun po ang kailangan natin. And lastly, worshipful action. So, anong ibig sabihin ng worshipful action? Taas ang kamay. Huwag mong pakinggan, huwag kang mahiya na itaas yung kamay mo at makita yung kilikili mong kulay gray. Amen. No? Hindi yun yung titingnan ng Lord. Ang titingnan ng Lord is yung puso mo. Nasabi ko lang po, pero joke lang yun kayo naman. Hindi ko nakita. So, ayun po. And last, to conclude, how to teach this approach. No? Sabi doon, encourage. Kailangan natin encourage po yung mga kabataan natin medyo hikan pa. Magtaas ng kamay na yan. Magtaas mo ang kamay mo, huwag kang mahiya. Pag yung sinabi ng worship leader na itaas mo ang kamay mo, itataas mo yan. Because that is a way of surrendering to the Lord. Number 2, focus on God and not yourself. Huwag tayo mag-focus dun sa sino tayo. Mag-focus tayo kung sino yung Diyos na ating wini-worship. Amen. Use scriptures. Yun nga, katulad ng 1 Chronicles 16, 2 Samuel 6, no? And marami pang iba. Psalms, yan. Yan po ang pinakamarami dyan na worship, no? And lastly, incorporate music. Lalagyan natin ng konting, pag yung nag-worship tayo, syempre, habang nasa biyahe, kanina, may nagsabi kanina ng isang kabataan, nasa trabaho daw siya, yung staff isketando, yung nag-whistle daw po siya, nag-hymn or nag-whistle siya ng mga praises ng Lord. So, masarap din po yun na nakakagaan din ba ng loob na habang ikaw ay nagbubuhat ng ganyan, Lord, maraming salamat, purihin ka, Jesus. No? Nakakaiba rin ng mood eh, no? Pag yung nakakarinig tayo ng worship songs. Amen. And, ayun po, to sum up everything, let us not, wag natin bigyan ng hindrance yung sarili natin sa pag-worship. Lagyan natin siya palagi ng open door. No? Most especially sa mga kabataan na tumatayo sa harap, no? Wag natin pigilin na, ay, nakalive ako, baka makita ng crush ko yung ako ay tumutulo na ang puho. No? Hindi yun. Wag mong tingnan kung ano yung sasabihin ng tao sa'yo. The more kang yung luha mo, no? The more yan na kumakalat sa mukha mo, yan ang gusto makita ng Lord. Kasi yun yung gusto niyang maramdaman mo eh. Gusto niyang iparamdam sa iyo yung presence niya. No? Meron po dyan mga kabataan na nagte-testify na kahit daw po sila noon, nung umpisa ay hindi sila ay nandito sa church, pero wala po yung heart nila doon sa pagtugtog. Kasi meron siyang ibang goal. Pero sabi niya sa amin kanina, nung siya ay nagkaroon ng deeper relationship sa Lord, hindi na yung labas yung hinahanap niya. Hindi na yung ibang goal niya. Ang hinahanap niya ngayon, yung goal niya is to worship the Lord. Na to the point na minsan daw tumutugtog siya, gusto niyang umiyak, basta-basta na lang daw lumuluha at yung bigla na lang siya nakakaramdam ng luha. Which is true po. Kahit po sinong worship leader ang tanungin nyo, pag bumaba po ang presensya ng Lord, iba po talaga. Yung naghalo na yung sipon at saka yung luha. Diba? Ganyan ka na ng ganyan. Pero hindi yun yung titingnan sa'yo. Puso. Kaya sabi doon, heart of worship. Magsisimula sa puso natin yung mag-worship. So, ayun po. Maraming salamat and magandang hapon po sa ating
Grazie Miguel at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa word mo for today, the heart of worship. Napaka-importante po sa atin po kasi hindi naman lahat marunong kumanta. Hindi naman lahat magaling kumanta. Hindi naman lahat masasabi natin na ang linya nila ay para kumanta. For the term worship. Pero yung heart of worship, ang pinaka-importante po, yung gagawin natin ito right after ng ating exhortation, yung ating prayer. Kasi kung titingnan niyo po sa lahat ng pagdulog ni David na sinasabi ni Miguel, hanggang sa hindi na niya alam halos yung ginagawa niya to worship the Lord, kasama yung prayer niya. In the book of Psalms, kung makikita niyo, lahat ng kanta niya, paawit na kanta, pero panalangin ang halos iba po dito sa book of Psalms. Kung titingnan po natin. Ngayon, sa lahat ng mga anak ng Diyos na gustong tumulog during the time of worship, lahat tayo nakakadulog sa panalangin. Kaya pinaka-importante talaga ang worship of prayer. Yung prayer na galing talaga sa puso nating lahat. O ano yung laman ng puso mo, siya talaga ang lalabas sa ating mga labi. Kasi hindi mo pwedeng itago kung ano laman ng puso natin. And during worship, kung nagdaramdam ang puso mo, maiiyak ka talaga. Kung during worship, masaya ka, talagang nandun yung galak at saya sa pag-worship yun. Kaya nga sabi ko lagi sa atin pagka yung sa mga kapatiran natin, huwag natin kakalimutan o i-neglect yung time ng 10:30 to 11 kasi yun yung worship ng time. So, yun yung number one na bago pa lang kayo makinig ng salita ng Diyos, nakapag-worship na kayo kay God. Kasi yun yung mag-o-open pa lang. Ini-open natin yung puso natin sa Panginoon para mabuksan, matanggal kung anong meron. And during preaching, doon pa lang matatanggap ng puso natin lahat. Pero kung hindi natin naabutin ng worship at hindi natin tinrabaho through worship yung prayer, casting out, tanggalin lahat, hindi tatalab sa atin yung preaching o yung papakinggan natin. Ito yung pinaka-importante. At ngayon po, yung ating gagawin, sabay-sabay tayong mananalangin, sama-sama tayong pananalangin, leading by Sister Rosa, pero hindi po lahat siya yun. Siya lang mag-leading. Tayo po ay magpo-corporate prayer sa tulong ng Rosa. At yun po ay, ang bawat isa sa atin, may kanya-kanya po tayong bitbit, dala-dala. Hindi kaya lahat ng Rosa yun. Si Rosa ay 6 na oras na nagtrabaho. Tapos lakad, tapos bibigyan pa natin ng bitbit. Hindi, baka gulong na yan dito, hindi niya kayang dalahin. Kaya natin yung worship na yung dadalahin ng ating Panginoon instead of Ate Rosa. Para lahat-lahat tayo sama-sama manalangin. Sige po tayo po ito ngayon. Sama-sama tayo. Sama-sama tayo manalangin. Papanalangin natin ang ating una sa lahat itong church na ito. Amen. Pangalawa ay kung saan tayo naririto. Saan pagka tayo naririto, narito tayo sa Italia. Kasama na rin yung ating mga employer, ng ating trabaho, Amen. at sa araw-araw nating buhay. Ganun. At actually, papanalangin natin ang ating bansang Pilipinas. Ate Rosa, gusto ko rin sabihin para natin. Alam niyo po, dun sa Reels at saka sa YouTube, akala ko yung nangyari sa Zoom, AI lang. Nung una po, nung dumating dito si Senyora Asia, nakausap siya sa telepono, totoo pala talaga yun. Alam niyo yung bundok po talaga, yung lugar na yun. Nahati talaga siya, bumaba ang halos kalahati. Gumuho yung kalahati niya, yung prana, at saka yung panggo na sa buong Chita, halos matakpan yung kalahati nun. Na, di ba, gusto naman ng AI ngayon. Ang AI, hindi mo alam, nawala na yung ganito, ganyan-ganito, kaya hindi makita. Ngayon, nung tinawagan niya ako kahapon, sabi ko, madami naman po ditong mga dilata, na kung ano-ano, pwede natin itulong sa mga taga-sud na nangangailangan. Eh, since kung titingnan natin dito, panapon ng lahat yung ating gawa ng hindi naman talaga kinakain yung mga minestrone, pati yung tubig na gasata, buti kinuha nilang lahat yun, yung mga cheche at ipanalangin natin itong Italia, kinaroroonan natin sapagkat dumadanas din ng ganitong delubyo, kumbaga. Amen.
bansang Pilipinas at ipapanalangin. At ang ating gawain sa araw ng bukas. Sana ng Diyos ang madakil at maritaas at maparangalan. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa oras na ito. Ikaw ang aming kaisa-isang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Ang Diyos sa simula at ang wakas. Ang Diyos na hindi nagkulang sa aming mga buhay. Tanging kayo lamang ang Diyos na walang katulad. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at ni David. At kayo ang Diyos ng San Sinoco, O Lord God. Ang Diyos na walang kapantay at walang makakahigit sa iyong kapangyarihan. Kaya sa hapon na ito, Lord God, ikaw lang ang may taas at madakila sa aming kalagitnaan ito. Ang aming paglapit sa iyo, O Diyos, ay naaayon sa iyong habag at awa sa oras na ito. Saliksikin mo, O Lord God. Tingnan mo ang aming puso at kaisipan. Kung mayroon kang nakikita sa oras na ito, Lord God, na hindi nakakalugod sa iyo, patuloy namin itong isinusoko sa iyo. We surrender, O Lord. Sinusurrender namin ang aming buhay sa oras na ito upang malaya kaming makakadulog sa iyong kabanal-banalan ng trono ng biyaya yan sa kariyan sa langit. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, at sa oras na ito, Lord God. Ano man ang nakikita mo sa aming puso, gatultog man ito, O Lord God, na aming nagawa na hindi ka nalulugod, O Lord Jesus. Patawarin mo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Pakalinisin mo po ang buhay ng bawat isa ang aming puso ng makapangyari mong banal na dugo, Lord God. Upang sa ganun ay kami malaya makakalapit sa oras na ito sa iyong kabanal-banalan yung trono ng biyaya. Malaya kami makakakilot sa buhay ng bawat isa sa pamagitan ng iyong banal na Santong Espiritu na siyang maglilid sa amin, O Lord God, sa aming panalangin sa hapong ito. Tunay nga po, Lord God, ina-accept namin sa aming sarili, O Lord God. Hindi kami marunong manalangin. Subalit sa pamagitan ng banal na Santong Espiritu na siyang magmumuna sa amin, Lord God, siyang magdadala ng aming idudulog sa hapong ito. Kaya sa oras na ito, Lord God, salamat. Salamat sa kalinisan, inaangkinan namin na may pananampalataya, na malaya na kami makakadulog sa kabanal-banalan ng trono diyan sa biyaya, diyan sa kariyan sa langit. Sapagkat kayo ang may sabi sa Hebrew 4:16. Huwag kami mag-atubiling na lumapit sa iyong kabanal-banalan ng trono ng biyaya diyan sa kariyan sa langit. At doon makakamta namin ang iyong kalingat awat habag sa tuwing kinakailangan namin ito. Lord God, hindi lang sa aming pangsariling pangangailangan, subalit sa lahat, O Lord God, sa buong mundo, sa lahat ng mga kapatid namin sa pananampalataya, sa mandako naroon. Even, Lord God, sa buong kongregasyon na ito, batid mo ang pangangailangan namin, O Diyos. Kaya sa oras na ito, Lord God, hayaan mo, Panginoon, na ang malayang pagkilos ng banal mo Santong Espiritu ang siyang kumilos na siyang mag-guide sa aming panalangin at kami na nampalataya, Lord God, na ito'y tatanggapin mo sa iyong kapanabanalan ng trono diyan sa kariyan sa langit. Salamat po, Lord. At sa oras na ito, Lord, idinudulog namin, Lord God, ang buong kongregasyon una sa lahat. Pangalawa ang Italia at ang Pilipinas. Patatlo, O Lord God, at paapat, Lord God, ang gawain sa araw ng bukas na kung saan ikaw lang ang mataas at malaki at maparangalan at malawalhati sa buhay ng bawat isa't isa sa amin sa araw ng bukas, sa aming pagkipagtagpo sa iyo, O Lord God, sa gawain ito. Hallelujah. Salamat, Lord God, at even, Lord, sa aming mga bawat pamilya, Lord God, na kung saan man dako sa Pilipinas o even narito, Lord God.
nandoon ulit ka ang pagkilos mo. Kaya lahat ng aming idudulog sa hapong itulog ka, kami, O Diyos, ay nanampalataya ng lubusan. Ay tatanggapin mo at ipagkakalog mo ang lahat ng katugunan in Jesus' mighty name. Salamat po, Lord God, at sa oras nito, Lord, sama-sama kaming lahat ay mananalangin mo, O Diyos. At sa pamagitan ng banal mong Santong Espiritu na siyang maglilid sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa oras na ito, mga kapatid, tayo mananalangin sa lahat ng oras sa pagkakataong ito. Sa bawat segundo, ang kapangyarihan lamang ng banal na Santong Espiritu ang makita sa buhay ng bawat isa sa amin. Right now, go in Jesus' name. Ay kang kikilos sa Diyos. Ikaw na kami na sa pamagitan ng pagpapalyan ng Jesus. Kami ay Makita sa inyo. Ang nakakalakan na siya ay sa sa na dapat sa ay patuloy ang maranasan
Tunay na pulugan, hindi kami sa bawat akto ng pagsasalita, ng tao, sa bawat paano hanapin ang alam ko ang ganda ng ito sa Kristo, sa bawat sasabi, hindi mo makalang dyan namin kung alam ko ang ganda ng pagturo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Lord. At ito ang isa sa inyo, at pag-ibigation ng aming mga amo. Huwag po ang nagagaling niya. ating pong itutulong ang ating Church sa Brescia. Ang Church ng Brescia ay ating ipapanalangin mga kapatid. Mas malawak pa ang piyesa ng Beses sa Panginoon. Patuloy na samahan kasi ang piyesa ay lahat ng Holy Spirit ang nagkakapag sa buhay ng mas tayo sa Diyos.
every Sunday, against them, against the gospel, against the ang gamit mo sa Ating ipanalangin ng ating mga kapatid na may application sa bahay ng komuni. At saka yung ating mga kapatid na nag-a-apply ng trabaho na nangangailangan ng renewal ng kanilang trabaho. Kilala natin sila lahat. Ipapanalangin natin sa oras na ito. At sa lahat ng ating mga kapatid na may karamdaman, kung yun ay alam ninyo, ipapanalangin natin lahat sila. In Jesus' mighty name. Salamat. Sa lahat ng mga kapatid na una sa lahat. sa pagpasa ng lugar ng lagi po walang istis Salamat for your ministry. Hindi ko natin sa buhay nila. Prayer din ang mangyayari sa para yung manilang nasa in the name of Jesus. I declare it. I declare it. At Lord, sa
so God. Thank you, Lord. Yes, Lord. Sa iyong pagkakawag sa mga kami na lang. Ang ayon sa pagkakawag sa amin. Salamat sa Lord. Pati mo ang ang nais na magpapos sa kanila. Ang nais na ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo, na kung saan ang siyempre ng aming puso, puso na nandoon, na nagpusulaan, at ibig Sa aming nandoon, tutuloy, at bibigay sa UK, Lord God, and Lord, sa Germany, sa West Lord, at sa pagsapit ko, sa Malta, magaling Lord, sa Italia, Torino, Milano, Brescia, Rome, and Santa Rosa. Lahat ng mga nagdalaga sa church. yes, Lord, sa lahat ng at kami rin sa ibang tao, sa ibang heart ng bilang. Kami po ang ang lahat ng walang sino ang Jesus. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Abba. Salamat po, Abba Mother God. Salamat, Lord Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa iyong pag-guide sa amin. Salamat sa pagturo mo sa amin sa lahat ng aming dinudulog sa hapon ito. At salamat po, Panginoon. Kami na ng palataya na kinatugon mo na ang lahat ng aming dinudulog. Sapagkat tapat ka sa iyong pangako sa Mark 11:24 na ang sabi mo, manalangin kami at manghali kami na natanggap na namin at matatanggap na namin. Ang lahat ng aming dinudulog sa hapon ito, O Lord God, ay kinatugon mo na natanggap na namin ang lahat ng ito. In Jesus' mighty name we declare. Hallelujah, pinupuri ka namin, O Diyos, nang walang hanggan. Sa iyo lang ang kapurihan at kaluwalhatian, magpakailanman at magpasawalang hanggan, sapagkat ikaw ang aming Diyos na mabuti. Walang katulad, walang makakapantay sa iyong kabutihan at kadakilaan. Higit ang kapangyarihan mo na patuloy mong ipinararanas sa amin. Kapangyarihan at kung saan nandoon, O Lord God,
ang inyong pagyakap sa buhay ng bawat isa sa amin. At kami na ng palataya, O Lord God, na sa iyong mga kamay, ang mga anak mong naroon. Sa buong kongregasyon na ito, walang sino mang makakaalis dito sa iyong makapangyarang kamay. Sapagkat kami ay kukupin mo, O Lord God. Sa malalabay mong pakpak, O Lord God, kami ay lulukuban mo, O Diyos, sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Sapagkat ikaw ang aming makapangyarihan Diyos na walang katulad. Ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na higit pa sa lahat ng mga may kapangyarihan ay walang makakapantay sa iyo, O Diyos. Kaya naman, Lord God, sa hapong ito, sa iyo namin lahat ipinagkakalob ang aming lahat na papuri mula sa aming puso, sa aming buong buhay, sa aming paglilingkod sa iyo. Ikaw lang ang madakila, maparamalan at malawalhati sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya naman patuloy kami humingi sa iyo ng tulong mo, O Lord, na kami ay tulungan mong makalakad patuloy na naaayon sa iyong kalooban sa aming paglilingkod sa iyo. Sapagkat kung wala po kayo sa buhay namin, wala po kaming magagawa sa sarili naming kakayahan. Sapagkat kayo ang may sabi, O Lord God, sa Luke 18:27, ang lahat ng bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Tunay nga po, Lord God, tanging kayo lang ang makakagawa ng lahat ng mga bagay na ito sa aming paglilingkod sa iyo, Lord God. Wala ka po kaming maipagmamataas, Panginoon. Wala po kaming ipagmamalaki sapagkat kami ay kulang sa iyong banal na harapan. Kaya naman, Lord God, patuloy na kayo po ang kumilos at manguna sa buhay ng bawat isa sa amin upang mapaglingkuran ka namin na may katapatan at kabanalan in Jesus' mighty name. Salamat po. At even sa araw ng bukas, Lord, inaasam-asam namin ang malayang pagkilos mo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, lalo na po sa magdadala ng iyong mensahe sa araw ng bukas. Sa iyong anak, O Lord God, na gagamitin mo. Patuloy namin hinihingi ngayon pa lamang, Lord God, ang kanyang puso, Lord God, pagkaingatan po ninyo, O Diyos, mula sa oras na ito hanggang sa araw ng bukas, Lord God, nandoon ang kapangyarihan mo na siyang kikilos, Lord God, sa bawat mamumutawi sa kanyang mga labi, Lord God, nandun ang kapangyarihan. Kapangyarihan na magdudulot sa lahat na mga naririto, Lord God, upang sila ay maliwanagan at madeliveran sa lahat ng uri ng masasamang espiritu na makikinig sa aming speaker sa araw ng bukas, Lord God. Salamat, Lord. At ikaw po ang kikilos. Holy Spirit, patuloy samahan mo ang aming pastor sa araw ng bukas. Kayo lamang ang makakagawa ng lahat ng ito. Ito po ay aming hinihingi namin sa pangalan mo, Panginoon Jesucristo. Sapagkat kayo ang may sabi, hindi namin ang lahat sa pangalan mo, Lord Jesus, at gagawin mo ang lahat. Kaya sa araw ng bukas, Lord Jesus, lahat ito na aming nais na maranasan sa araw ng bukas, hinihiling namin sa pangalan mo, Lord Jesus. Kaya sa oras na ito, ngayon pa lamang kami nagpapasalamat na. Nagpapasalamat kami sa iyong dakilang gagawin sa araw ng bukas, Lord God, na sa lahat ng narinig sa araw ng bukas, Lord God, mararanasan ang iyong kapangyarihan. Salamat po. At sa hapon ito, Lord God, wala po kaming nais na ibibigay sa iyo, Lord God, kundi mula sa aming puso. Sa aming puso kung saan ikaw lamang ang maitaas at manakila. Ikaw lamang ang maparangalan sa buhay ng bawat isa sa amin narito. Ikaw lang ang maluwalhati sa buhay ng bawat isa sa amin. At tanggapin mo, O Diyos, ang aming pagmamahal sa iyo. Pagmamahal namin sa iyo
na kung sukatin man ito ay kulang. Subalit, Lord God, kayo ang aming Diyos na maunawain at mahabagin na walang katulad. Kaya naman, Lord God, sa hapon ito, sa'yo namin ibinabalik ang mataas na papuri, parangal, pagsamba, pasasalamat at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, ang lahat po magsabi, Amen. Sige po, taas po natin ating dalawang kamay. Sumati nawa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagpapala ng Diyos Anak, at ang walang humpay na pagkikipisan ng Banal na Espiritu, at ang paggabay niya sa ating buhay. Ahayin tayo, lalabas sa lugar na ito, na buong buo ang puso para kay Kristo. Maraming salamat at muli sa Kanya ang pinakamataas na papuri, pagsamba at paglulati sa pangalan ni Jesus. Amen.